Ayan, magkukwentuhan tayo habang ako ay nagme-makeup. Yes. Maganda, papasok ng trabaho. Papasok na naman tayo. Yes. From 7:45 to 3:45 yata ako ngayon. Hindi ko na tingnan yung schedule ko. Basta yun na yun. 8 hours ako ngayon. Yan. Magkukwentuhan tayo. No? Meron tayong bagong topic ngayon. At ang topic ito. Sabi dun sa nabasa ko, anong pipiliin nyo? Trabaho o anak? O ganyan. Kasi yun daw ang struggles ng lahat ng mga halos karamihan ng mga kababaihan. Totoo yan. Kasi that was one of my struggles din nung nagsisimula pa lang ako sa buhay ko. Meron akong isang anak ha. Nung anak ko binata na ngayon, 20 years old na at naumuwi na rin ang kanya. Nakatapos siya ng pag-aaral. At may trabaho na nga. And then bumukod na nga siya. Meron na nga sarili niyang bahay. Sarili niyang apartment, nangungupahan siya, sarili niyang apartment, sarili niyang buhay. Yes, bumukod na siya last. Kailan ba siya umalis dito sa amin? 2 months ago, umalis na siya dito. Okay, ito ang topic natin na ano nga daw pipiliin kung anak o trabaho. Ito masasabi ko sa inyo ha. Kung kaya nyo pagsabayin nyo. Lalo na kung wala kayong mga alam mo yun, yung magandang reason kung bakit kayo mag-i-stay. Okay, maganda na naman yung reason na mag-aalaga kayo ng mga anak ninyo. Makakasama nyo yung mga anak nyo. But, tanungin nyo muna, tingnan nyo yung sitwasyon. At the same time, kung aalagaan mo ba yung anak mo, kaya ba? Kaya bang tustusan? Kaya bang tustusan ng asawang napili ninyo, ng partner ninyo, ang buhay na hindi kayo magtatrabaho na nasa bahay lamang kayo na mag-aalaga lang kayo ng mga anak. Kung kaya at nakikita mo na kaya talaga at good provider talaga yung lalaki, sure, go for it. Pero kung wala kayong nakikita, as in, negative thing, hindi nyo ako nakikitaan ng future. Nako, sinasabi ko sa inyo, pagsabayin nyo na ang pagtatrabaho at pagkakaroon ng anak, okay? Sabi ko nga sa inyo, ako, pinagsabay ko. Dahil, nakita ko yung resulta yung mga masamang resulta na, yung alam mo yun, yung ano mo yung buhay mo, iniasa mo yung buong buhay mo sa ibang tao. Or dumepende ka sa asawa mo. And then, ang nangyari, itong si lalaki, of course, hindi rin tiningnan yung sitwasyon ng buhay ng lalaki kung kaya ba na hindi siya pagtrabahuhin. Hindi niya tinignan din yun. Mahirap din kung bagay yung lalaki. And then, ang dami pang anak ng lalaki. Suskin mo. Maraming anak sa unang babae. Tapos, si babae, meron din mga anak na dala sa huli. Sa asawa niya din ito. Tapos, nag-anak pa sila ng marami. So, nagawa lang kayo ng maraming problema sa buhay nyo. So, hindi tama yun. Mali yun. Irresponsable. Napaka-irresponsable nun. So, yun nga, ginawa niya. Hindi nga siya nagtrabaho. And then, alam mo kung sinong nahirapan? Yung mga anak. Kasi, nung tumanda na yung lalaki at hindi na makapagtrabaho, kasi nga, matanda na, wala nang kakayahan. Tapos, yun nga, hindi na makapagtrabaho. Siyempre, wala namang naipon, wala ding pera, wala ding pensyon. Kasi ano ba naman magiging pension mo kung trabaho mo pa-sideline lang na hindi ka nag-process ng iyong pensyon ng kabataan mo. Sa sideline ka pa lamang. So, wala ka talaga magiging pensyon. Hindi, ito na nga. Tumanda. So, itong si babae, hindi pa rin nakita ang mga pagkakamaling ginawa niya, mga maling ginawa niya. Ayun, tuloy pa rin sa kanyang maling buhay. Sugal ng sugal, ganyan. Wala talagang ginawa. Alam na ngang nakikita na nga niya na wala din siya pag-asa dun sa pinili niyang asawa. Hindi rin siya kayang buhayin. Hindi niya inisip yung future. So, ito na nga, tumanda na si babae. Tumanda na rin si lalaki. Hindi naman yung katandaan si babae. Ayun, si babae, hindi pa rin masuportahan ang kanyang buhay, ang sariling buhay. Tumanda ng talagang kawawang mga anak ay nahihirapan din dahil nga siyempre, meron din silang sariling buhay nila na binubuo. Sariling buhay nila na binubuhay. Alam mo, hindi sila move on dahil nga sa nila na lagi na lamang may pangangailangan. Hindi na naubusan ng pangangailangan. Napakahirap noon para sa magiging anak ninyo, okay? Sabi ko sa inyo, ang anak nyo ang magdurusa habang kayo ay nandyan na
umaasa sa kanya, okay? Kaya bilang magulang, kung talaga mahal natin ang ating mga anak, kung mahal natin ang ating mga sarili man lamang, at kung may concern kayo man lamang, kahit man lang sa sarili ninyo, di ba sa inyong mga anak, okay? Pero mahalaga may concern ka rin sa mga anak mo, okay? Sumikap, magtrabaho, mag-ipon habang bata at malakas ka pa. Dahil hindi habang panahon ay kayo magtatrabaho at hindi rin habang panahon ay magsusustento ka sa mga anak mo, okay? Maliban na kung yan talagang buhay na gusto mo. Na kahit yung mga anak mo ay lumaki na, nag 40 years old na, susustentuhan mo pa rin. No, kailangan turuan mo sila na mabuhay ng kanila. Turuan mo sila na dalhin yung buhay nila ng kanila, na hindi yung bawat kibot ay nandyan ka para saluhin yung bawat mga problema nila sa buhay nila kahit kaya naman nilang solusyonan. Okay? Magtrabaho ka at mag-ipon para hindi mahirap para sa'yo at para sa mga anak mo. Okay? Kasi mahirap yung aasa ka ng kaperahan sa ibang tao. Kawawa yung anak mo. Hindi sila makakausad-usad sa buhay hanggat nandyan kang umaasa sa kanya. Okay? Kaya, kung talagang mahal mo ang anak mo, magsumikap ka. Masarap ang meron sarili mong pera. Masarap na meron kang sarili mong pagkukunan, okay? Hindi yung ang magiging ATM mo yung anak mo. Or hindi yung ang magiging yung source of income ay yung anak mo. Kawawa yung anak mo. Lalo na kung yung anak mo ay nahihirapan din sa buhay niya na makamumuon, okay? Makausad-usad. Sabi ko nga sa inyo, hindi makakausad ang anak ninyo hanggat nandyan kang umaasa sa kanya. Hanggat ikaw yung sinusustentuhan at binubuhay niya kung hirap din siya, okay? Kaya kailangan yung anak niyo is makaano din ng kanya, makausad din ng kanya. Kaya ikaw, bilang magulang kung bata ka pa at may kakayahan ka pa, tulungan mo din ang sarili mo na umusad. Tulungan mo din ang sarili mo na magtrabaho pa, kumita pa ng sarili mong pera, mag-ipon. Huwag kang umasa at huwag kang maging depende sa anak. Kasi mahirap. Naging depende ka na nga sa asawa mo. Pati ba naman sa anak mo, idedepende ka pa rin. Diyos ko, maawa ka sa anak mo. Sabi ko nga, ang anak ang mahihirapan. Kasi, ganyan yung nangyayari dun yun nga sa iba. Alam mo yung hindi sila makausad sa buong buhay nila. Kasi nandyan yung nanay niya na lagi na lamang, wala akong pangkain, wala akong pambigas, wala akong pambayad ng ganito, masakit ang ulo ko. Ultimo sakit ng ulo. Ay hindi man lamang magawang yung alam mo yung solusyonan na kahit sakit ng ulo niya ay pa doon sa anak niya. Alam mo yun, napaka-helpless mo naman pag ganun. Yun. Kailangan matutunan mo sa sarili mo na tumayo ng sayo habang bata at malakas ka pa. Okay? Kasi para sa'yo din yan pag tumanda ka na. Hindi pwede na lagi tayo nakadepende sa ibang tao. Paano tayo matututo? Kung parati tayong nakadepende sa ibang tao, okay? Napakahalaga nun na sanayin mo ang sarili mo na maging independent. Napakahalaga nun sa sarili mo na ikaw sa sarili mo ay alam mo kung paano solusyonan yung maliliit na problema sa harapan mo, okay? So yun, sabi ko nga, kaya ako noon, nung bata-bata ako sa edad ko ngayon, talagang nagsumikap ako sa buhay ko, nagtrabaho ako, talagang sinikap ko na makaipon. Kahit anong liit ang kinikita ko, ay talagang ako'y nagtabi-tabi ng ipon-ipon. Kasi nga, katuwiran ko ay darating ang panahon na ang anak ko ay lalaki, syempre. Magtatapos ng pag-aaral. Magkakaroon ng sarili niyang buhay. Mamumuhay ng sarili niyang buhay. Paano siya, diba? Paano niya tutustusan yung mga pangangailangan niya kung pati ako'y tutustusan din niya. Diba? Halimbawa, namuhay ng anak ko ng kanya, ng sarili niyang buhay. Paano siya makakapamuhay ng sarili niya kanya? Tapos ako yung nakabukod din, di ba? May sarili din akong bahay, sarili ding buhay, sarili mga kagastusin. Inisip ko yung paano kung halimbawa ay hindi nga ako nagtrabaho, nagsumikap sa buhay. Tapos, ako may sarili ding buhay at bahay, di ba? Wala mang sariling bahay, pero sariling buhay, nangungupahan, di ba? So, paano ko tutustusan yung mga pangangailangan ko? Sino magtutustos sa akin noon kung halimbawa ako ay hindi na nagtrabaho at nagsumikap, di ba? Sino kawawa? Kawawa yung anak ko. Kasi, syempre, kung halimbawa ay siya ay nakabukod, nakatira doon sa apartment niya. So, dalaw-dalawang babayaran niya. Ako at saka yung buhay niya, di ba? So, ayokong pagdaanan ng anak ko yung ganong hirap na magdobli-dobli yung gastos niya, you know? Kaya nga talagang tinuruan ko ang anak ko, sabi ko sa kanya, piliin mo yung buhay na magiging afford mo. Hindi ka papasok sa isang sitwasyon, sa isang buhay na hindi mo naman afford, okay?
Halimbawa, sa pagkakaroon ng maraming anak, kung hindi mo afford ang pagkakaroon ng maraming anak, huwag kang mag-anak ng madami. Kung hindi mo afford ang magkaroon ng kahit isang anak man lamang, huwag ka munang mag-anak kung hindi mo pa afford. Kasi, ang gagawin mo, papasok ka lamang sa problema sa buhay, papasok ka lamang sa stress ang buhay mo, ng kaguluhan ng buhay mo, kung yun ang papasukin mo. Yan, buti nga nakikinig yung anak ko eh. And ito na nga, itong kakilala ko, hindi talaga siya naganda sa buhay niya. Eh na, dumating na yung panahon na sakit pa rin. Hindi na talaga makapagtrabaho at puro na daw karamdaman. Ay, Diyos ko. So, si anak pa rin ang awawa. Si anak pa rin ang nahihirapan sa pagbili ng mga pangangailangan niya. Eh, dahil nga namumuhay din ng kanya yung anak, hindi rin makausad-usad sa buhay niya. Sa tuwing kailangan ng anak niya na umusad, eto si nanay niya na manghihingi ng ganito ganyan. Oh, kung pahingin mo ako ng ganito, eh yung anak niya, hirap na hirap din sa buhay, hindi na magkaigi sa kanyang sinasahod. So, nahihirapan din yung anak niya. Kaya minsan makikita mo yung anak niya umiiyak na lamang dahil nga hindi niya alam kung paano haharapin yung buhay niya na, alam mo, sinusustentuhan niya yung sarili niya, sinusustentuhan pa rin niya yung nanay niya. So, sobrang hirap ng ganun. Kaya ako'y talagang naawa sa anak ko. Naisip ko yung ganong sitwasyon. Ayoko na pagdaanan ng anak ko yung ganong bigat ng kalooban, yung ganong hirap ng kalooban na hindi ko man lang mabuhay yung sarili ko, na hindi ko man lang matulungan yung sarili ko, na kahit konting sakit lang ng ulo, hindi ko pa magawang bilhin yung maliit na gamot lamang, di ba, para sa sarili ko. Ayoko ng ganon. Talagang, kaya sabi ko nga, sinanay ko yung sarili ko, tinuruan ko yung sarili ko na maging marunong sa buhay. Tinulungan ko yung sarili ko na maging independent dahil ayokong umasa at maging pabigat sa anak ko. Yun. Nagtrabaho ako, nagsikap na makaipon. Kaya, proud ako na nagawa ko yun dahil sabi ko nga, ngayon, nagagawa ko yung lahat ng gusto ko, nabibili ko lahat ng gusto kong bilhin dahil naihanda ko yun sa sarili ko nung mga panahon ng kabataan ko, nung kalakasan ko. Kaya alam ng anak ko na kaya kong buhayin ng sarili ko. Hindi rin nag-aalala yung anak ko na paano ako mabubuhay, di ba? Yun sana ang gawin natin sa ating mga sarili, okay? Kung kaya nating pagsabayin ang pagtatrabaho, magtrabaho tayo. Kung kaya nating mag-ipon, paghandaan ng sarili nating buhay, paghandaan natin. Isipin natin na yung mga anak natin ay darating ang panahon na lalaki, mabubuhay din ang kanila, magkakaroon ng sarili nilang buhay, sarili nilang bills, mamumuhay ng kanilang buhay, sarili nilang tahanan. Isipin mo kung iisipin ka pa rin nila, tutustusan pa rin nila yung pamumuhay mo. Sabi ko sa inyo, maging doble-doble yung gagasusin ng anak nyo. Kawawa yung anak nyo. Kung siya ay, lalo na kung siya ay nagsasuffer pa sa mental health, okay? Sa anxieties, depression. Imagine, napakahirap noon na ikaw ay isa pa niyang iintindihin, isa pa niyang iisipin. Lalo na kung hindi ganun kaganda rin yung naging buhay niya. So, sobrang hirap. Kaya mga mami, kung kaya nyo pang magtrabaho, kaya nyo pang pagsikapan yung mga buhay ninyo, pagsumikapan ninyo, dahil isipin nyo rin yung buhay ninyo, okay? Pagdating ng panahon, napakadali na meron kayong sarili ninyong pera, okay? At napakahirap, kapag wala kayong sarili ninyong pera, sabi ko sa inyo, mahirap na umasa sa ibang tao pagdating sa kinabukasan ninyo, okay? Lalo na sa kapirahan, okay? Dahil ang mga desisyon ninyo ay hindi magiging sa inyo kapag kayo ay umasa sa iba. Gusto nyo ba ng gano'n na ang desisyon ninyo ay hindi nasusunod? Well, merong ganong tao, may kilala kong tao na kahit na maasa lang ng kaperahan sa iba, siya pa rin yung gustong masunod. Alam mo yun, hindi pwede. Unless makapal talaga yung test mo. Okay, hindi pwedeng ikaw yung masusunod kung ikaw ay umaasa lamang sa iba, di ba? Yun. Itong si anak, kawawa. Yung nanay niya ang nasusunod sa lahat ng mga decision sa buhay. Kahit siya hirap na sa buhay niya at gusto na niyang maka-move on sa kanyang buhay, makapamuhay ng payapa, alam mo yun, makapagsimula ng sariling pamilya niya. Hindi siya makapagsimula kasi ngayon nanay niya, lagi siyang ini-stress na paano na daw siya pag daw nag-asawa na yung anak niya. Paano na daw siya mabubuhay, sino na daw magsusustento sa kanya. Oh my God, grabe. One thing na hindi ko ginawa sa anak ko, hindi ko yan obligahin ng anak ko na sustentuhan ako or buhayin ako. Ay, naku, napaka-unfair ko noon pag ganun. Hindi maganda yung ganun na tayo ay aasa sa mga anak natin na
Tapos, obligahin mo pa yung anak mo na kesyo. Paano na ako pag ikinag-asawa na? Aba, Diyos ko, hayaan din natin lumigaya ang ating mga anak. Hindi po pwede na tayo ang masusunod sa buhay nila. Kung gusto nang mag-asawa ng anak mo, magpamilya ng anak mo, abay, dapat inihanda mo yung buhay mo ng kabataan mo. Hindi po pwede yung anak mo pa rin ang sa iyo. Ito pa ha, ang maigi sana kung talagang binuhay niya yung anak niya nung kabataan niya. Hindi nga eh. Hindi niya binuhay yung anak niya, mga grade 1, ganyan. Tapos wala na, inalis na sa puder niya kasi hindi nga niya kayang buhayin, di ba? Tapos yung anak, napaganda ang buhay. Tapos siya naman yung aasa, napakamali mo namang tao noon, okay? Ay, naku, grabe. Ikaw na nga yung nag-alis sa kanya nung kabataan niya dahil hindi mo kayang buhayin. Tapos nung nakakaya na niyang buhayin yung sarili niya, ikaw naman yung magpapabuhay sa kanya. Diyos ko, napakamali mong tao. Grabe, hindi ko maintindihan yung mga ganong pag-iisip ng ibang tao. Hindi ko kayang gawin yun sa anak ko. Bakit may mga ganong tao, ganong magulang na pagkatapos mong alisin yung anak mo nung mga panahon na hindi mo siya kayang buhayin at nakita mong nakakaya na nung anak niya na buhayin yung sarili niya at ikaw naman ang nakita mong prospect na bubuhayan niya dahil kaya na niya, kumbaga, aasa ka na doon sa anak mo. Diyos ko lang, saan ang awa mo noon? May awa ka pa ba? May pagmamahal ka pa ba dun sa anak mo? Ay, nako. Anyway, so pasok na ako dahil anong oras na? 6:47 na. Wala na tayong oras. Okay, so hanggang sa muli, yun ang reaction ko. Sabi ko, mga mami, kung kayang pagsabayin, magtrabaho kayo. Kung kayang pagsabayin na mag-ipon at ipaghandaan ang buhay nyo at ng mga anak nyo, gawin nyo. Kasi ganun ang ginawa ko sa anak ko. Inihanda ko ang buhay ng anak ko, inihanda ko rin ang buhay ko. Pinagsabay ko yun. Dalawa kaming pinaghahandaan ko. Noong mga panahon na nag-aaral siya, nagtatrabaho ako at nagtatabi na ako paunti-unti at naguhulog para sa pensyon ko. Para pagdating ng panahon ay meron akong pagkukunan. Pag dumating na yung panahon ng anak ko ay namuha na ng kanya. At ito na nga, namuha na ng kanyang anak ko, ako ay continue pa rin sa pagbuhay din sa sarili ko para hindi ganun kahirap. At napatunayan ko na hindi talaga ganun kahirap ang buhay dahil tama yung naging decision ko. Okay? So, yun ang may advice ko sa inyo. Alright, hanggang sa muli. Bye!